Wala silang Pinag-uusapan namin na huwag i-raid yung sasakyan namin. Nakikita nyo, lagang saging. Yeah. Lagang mais, di ba? Lagang kamote. Ay, very healthy naman lahat. Naku, isa naman sa di mawawala sa mga handaan ngayong Kapaskuhan, ang hamon de bola. Garantisado malinamnam, syempre, Christmas sarap talaga yan. Look at that. Ayan! Akala mo wala sa Marilao, Bulacan eh. Nakarating dito ang hamon de bola. At teka, tingnan din natin ngayon doon sina Lab at Arn. Ako, baka ito pa piyestang-piyesta na. Correct. Busog na daw sa hamon de bola. Lab, Arn! Gaano karaming ham na ang nakain? Panoorin namin kayo habang kumakain kami. Ayan. Ay, Isn't this wonderful? Nako, diba? Talaga pag sinabi mo ang ham, Kapaskuhan ka agad ang ating nakikita. At syempre, isang ham linamnam na umaga po sa ating lahat. Mula po rito sa Marilao, Bulacan. Mula po sa isang home factory kung saan mga processed meat na mga hamon na ginagamitan po ng salting, smoking, or curing for preservation. Galing po ito sa pigi ng baboy, mga kapuso. Yung tinatawag nilang shoulder part ng baboy. 5,000 lang naman po na peraso ng ham ang ginagawa po nila rito araw-araw, mga kapuso. At inaabot po ng 3 to 5 days, bongga, bago po maluto or maibigay sa inyo at maibalot para iuwi nyo po sa inyo mga mahal sa buhay at napagsaluhan ngayong Pasko. Okay, hamon de bola. Ang unang-unang ginagawa po ay yung thawing na tinatawag, mga kapuso. Yan po unang proseso kung saan 16 to 24 hours ay kinakat po ito at syempre pa tatanggal yung fats, cartilage at kung ano-ano pa ang mga dugo. Next po ay yung cutting na, pre-cutting na tinatawag kung saan tatanggalin nga po, ito pala yung tatanggalin yung fats, tatanggalin yung cartilage at dadaan po sa isang metal detector para malaman po nila kung may natira dun sa karne para masiguro nila na walang nahalong anumang kakaiba doon sa mga karne kanilang pinipre-cut, mga kapuso. Ayan, tinan nyo naman yan. Ang next pong gagawin, mga kapuso, ay yung brine inject na tinatawag, no? O pag i-inject ng ingredients sa karne mismo para talagang mas malasa, maski yung loob ng karne, hindi lang yung ibabaw na bahagi po. Ang isusunod po ng mga yan ay yung mixing na tinatawag or yan pa yung proseso na dadaan sa vacuum tumbler, no? Meron pong 750 kilos ng karne na pwedeng ipasok dyan. Yan po yung pagpapalambot sa karne kasama ang mga ingredients, mga kapuso. At syempre mula po dyan, mga kasama natin si Mr. Ronnie Titular, ang plant manager po ng Alpha Alianza or Alianza Marketing Incorporated. Dahil ang susunod nating proseso, sir, good morning sa inyo, ay ano po, sir? Cooking na po yung susunod natin yung process. Cooking or smoking na tinatawag po. Ito yung nandito sa likod ng ano. Pwede po natin buksan, sir, to. Ayan, bubuksan na nila. Okay, ayan. Okay, so makikita nyo, mga kapuso, pag ini-smoke nila, may mga plastic po kayong nilalagay. Bakit po kailangan ng plastic, sir? Para po safe din po yung ham natin. Ang plastic na ginagamit namin, isang autoclavable plastic na pwede siya sa high temperature. Oo, so safe siya. hindi siya matutunaw. Hindi siya matutunaw. Hindi siya makaka-apekto sa karne. Hindi Yun yung po. ano ko kanina eh, yung concern ko, bakit kailangan plastic? Yung pala, okay siya. Okay po. Kaya niya ang heat Yes. Kaya niya yung mga high temperature. Yun, okay. Pagkatapos po nito, sir, gaano karami po yung nilalagay natin dito mga karne? Mga Or 1,000 kilos. 1,000 kilos. At gaano katagal po yan sa smoking 3 area? hours. 3 hours, mga kapuso. Ganun katagal. Okay. Pagkatapos nun, saka tayo pupunta dito sa glazing area, mga kapuso. Ito na yung isa sa pinakahuling proseso na ginagawa nila, sir, no? Opo. At gaano katagal naman, ang alam ko, medyo parang 8 ham ang nagagawa ng isang tao sa loob ng isang oras. Ganon din katagal, parang 8 minutes din. Opo, 8 minutes ang bawat isang ham. Okay. So tapos may nakita ako, dalawang container. Yung isa may asukal, yung isa, ano po yung isa? Isang ingredients po siya na nagpapalasa pa sa hams natin. Ay, so talagang doble-doble yung Doble, lasa opo. na pwedeng ma-experience ng ating mga kapuso. Ayan, mga kapuso, ayan. At makikita natin, ang dami mo nilang gumagawa, no? Gaano po ba ka-tinde yung demand pag ganitong peak season po? Bali, marami po kasi mga order sa amin. Ayun. Kaya in advance, gumagawa na kami ng mga ham. Correct. At syempre, pag nag-glaze na po yung kanilang mga ham,
ang susunod po ay yung packaging na tinatawag. Okay? Gaano katagal naman po ang tinatagal ng pagpapackage ng ating mga ham para masiguro natin ma-deliver natin sa ating mga customers? Bali, yun, mga 5,000 pieces per day din po. Halos sa bayan lang. Output ng glazing, diretso na rin siya. At ang alam ko, 24 oras kayong nagtatrabaho rito, pero may shifting yung inyong mga empleyado. Ayun, mga kapuso. At syempre, meron ho silang mga hamon nga na ino-offer gaya na nasabi ko sa inyo. Papakita na ho namin sa inyo. At syempre, ang presyo. O, abangan nyo na. Ito, ang hamon de bola po ay ang 1 kilo po nila ay 350 pesos. Ang premium ham naman po nila ay tinatawag nilang top meat. Ang 1 kilo po niyan ay 490 pesos. Ayan, maraming salamat. Dapat po nating ma-appreciate talaga yung ating mga manggagawang Pinoy dahil inaabot sila ng ganito katagal. Ako, parang itong mga to talagang ginagawa nila ng may pagmamahal doon sa inyong mga ham. Kaya dapat din po siya ma-appreciate. Maraming salamat, sir, for having us. Of course, balik po muna tayo sa studio.